Dear Mommy Onyx, bago ko umpisahan ang aking liham ng nakaraan short story, hayaan niyo po akong batiin ang lahat ng taga-subaybay at tumatangkilik sa iyong programa, Mommy Onyx, sa Ang Liham ng Nakaraan short story. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan na Jinky na taga Misamis Oriental. Sana tulog na sila nanay at tatay. Nay, gising pa kayo? Jinky, kanina pa naghintay yung tatay mo sa'yo. Anong oras na? 11:00 na. Ba't ngayon ka lang dumating, ha? Kanina pa yung galit na galit. Kanina pa yung lumalabas ng bahay at tinahanap ka. Hinihintay ka doon sa may kanto. Nag-alala ng masyado ang tatay mo sa'yo. Ilang gabi ka na ganyan, anak. Pinagtakpan lang kita sa tatay mo. Pero ngayon, ewan ko lang sa yung bata ka. Nandiyan na ba? Nandiyan na ba ang magaling mong anak? Ha? Lintik kang bata ka. Halika dito! Tay! Saan ka nanggaling? Ilang beses namin sinabi sa'yo na huwag kang magpakabi-gabi sa labas. Dahil maraming adik sa labas pag may mangyari sa'yo ang bata ka. Paano na kami? Ha? Hindi mo man lang iniisip kaming mga magulang mo? Bakit ba kasi lagi nyo nakikita ako na lang? Lagi na lang akong mali. Lahat naman ginagawa ko pero mali pa rin ako. Yung naging honor student ako, hindi nyo naman ako pinapansin, ha? Pero ngayon na, nalita ko nang uwi sa kanyo ako sasaktan ng ganyan at sisigaw-sigawan. Aba, bastos kang bata kung mananalita ka. Naninigaw ka na sa amin? Sino ka ba? Ano na bang napalamon mo sa amin? Ginagawa namin ito para sa kabutihan mo. Bakit ang tigas ng ulo mo? Paano kung mabuntis ka sa labas? Paano kung may mangyari sa'yo? Saan ka pupunta? Sa amin din! Kami din ang magsasakripisyo! Ay, tama na yan, Amoyong. Ano ka ba? Huwag mo nang sigawan yung anak mo. Ay, gabing-gabi na. Nakabulaho kayo ng mga kapitbahay natin. Isa ka pa, Amelia, ha? Kaya ganyan yung anak mo. Lumalaki ang ulo kasi lagi mong tinatakpan. May kasalanan ka rin dito, eh. Kaya tumitigas ang ulo ng anak mo. Kapag may mangyari dyan sa anak mo, ikaw, Amelia, ikaw ang may kasalanan. Dahil pinalaki mo ng ganyan ang anak mo. Didisiplinahin ko, tapos ikaw yung maghaharang sa gitna. Paano yan matuto? Malintik kayo. Tama na! Tama na! Lahat naman kasalanan ko, di ba? Kaya sige, lalayas na ako dito at ayoko na dito sa bahay na biyernong bahay na to. Alis na ako. Ha? Lalayas ka? Panindigan niya sinabi mo, ha? Pag lalayas ka, huwag kang babalik dito pag ikaw ay madarapa. Lintik ka bata ka, ang tigas ng ulo mo. Lahat ginawa namin para sa iyo kabutihan. Pero ito yung iganti mo sa amin. Ano klase kang tao? Nagkaganito lang naman ako nang dahil sa iyo. Dahil sa inyo. Wala kayong iniisip kundi sarili ninyo. Pasok sa kwarto. Ngayon din. Bukas hindi ka lalabas. Hindi ka lalabas sa kwarto na yan. Pasok! Tawagan ko si Ben. Nagpasundo ako kay Ben dito sa bahay. Bahala kayo sa buhay niyo. Tawagan ko si Ben. Ben, sagutin mo. Sagutin mo, Ben. Hello? Ben, sunduin mo ko dito sa bahay, Ben. Alis na ako. Ayoko na dito. Sinaktan ako ng tatay ko. Ha? Ganun ba? O sige, mamayang 4:00 ng madaling araw. Umalis ka dyan. Sunduin kita.
Sige, Ben. Mag-iimpake ako. Alas 4, ha? Oo, sige, sige. Bababa na ako. Tulog na silang lahat. Alas 4 na. Naghintay na yung si Ben sa labas. Dito lang ako. Dito lang ako maghintay sa kanya. Hala, mag-uumaga na, wala pa rin si Ben. Hindi ako sinipot ni Ben. Ben, asan ka na, Ben? Jinky, gising na. Ay, Jinky, ayaw mo bang pumasok ngayon sa school? Ha? Ay, Jinky, pagpasensyahan mo na yung tatay mo kagabi, ha? Eh, ikaw naman kasi, sinasagot-sagot mo pa yung tatay mo. Sa kabutihan mo rin naman iyon. Anak. Okay lang ho, Nay Amelia. Naintindihan ko naman kayo. Ay, Nay. Jinky, paano ka? Jinky, buntis ka ba? Ha? Jinky? Nay, patawarin mo ko, Nay. Tinawagan ko si Ben, pero hindi na niya ako sinasagot. Kaya ako na-late na uwi kagabi kasi sinabayan ko sa Ben na buntis ako. Akala ko tanggap niya. Nay. Oh, Jinky. Paano natin to ipaliwanag sa tatay mo? Anak, 6 na buwan na lang gagraduate ka na ng college. Paano ng pangarap natin? Ano ang pangarap mo para sa future mo? Oh God. Jinky, tigas kasi ng ulo mo. Nay Amelia, huwag muna natin itong sabihin kay tatay. Maawa kayo. Baka saktan niya ako. Kailangan nating sabihin, anak. Hindi pwedeng maglihim tayo sa ama mo. Kaya kung ano man yung maging reaksyon niya o sasabihin niya, kaya dapat mong tanggapin. Dahil ikaw ang may kasalanan nito. Ilang beses kitang pinagsabihan na umuwi ng maaga, mag-focus sa pag-aaral. Dahil hindi biro ang trabaho ng tatay mo. Halos gabi-gabi siya mag-overtime. Pero mas nauna pa siya umuwi kaysa sa'yo. Ano ba ang pangarap mo sa buhay, anak? Bakit mo ba ganito ang sarili mo? Ano na maging future ng anak mo kung ikaw mismo ay hindi marunong magplano para sa kinabukasan sa sarili mo mismo? Ano na to, anak? Ano tong narinig ko? Ano tong narinig ko? Amelia? Tay, patawarin mo ko, Tay. Tay, hindi ko sinasadya, Tay. Nadala ako sa mga pangako ni Ben. Tay, patawarin mo ako. Hindi din
na mauulit. Hindi na mauulit, tay. Amoyong, huminahon ka. Buntis ang anak mo. Nabuntis siya sa boyfriend niyang si Ben. Pero hindi siya pananagutan. Amoyong, tayo na lang ang maumintindi sa anak natin at makaintindi sa kanya. Kaya tanggapin na lang natin. Ito na yung resulta, Jinky. Ito na yung resulta sa katigasan ng ulo mo, sa hindi mo makikinig sa mga sinasabi at payo namin ng nanay mo. Ito na yung resulta. Ano pa nga ba? Wala na tayong magawa. Nandyan na yan eh. Sumakit ang ulo ko sa inyo. Ano ba pagkukulang ko bilang ama mo, Jinky? Lahat ginawa ko, mabigyan lang kayo ng damit, mapakain kayo araw-araw, matustusan kayo sa pag-aaral niyo. Pero hindi mo binigyan ng halaga ang pagod ko. Ang pagod ng nanay mo sa kakaasikaso sa iyo. Halos hindi na nga kami makabili ng damit. Maibigay lang namin sa iyo. Tapos ito ang iganti mo sa amin. Amoyong, pwede naman tayong makiusap doon sa pamilya ni Ben na panagutan yung nangyayari sa anak natin. Hindi tayo magmamakaawa sa pamilya ni Ben. Kung totoong mahal ni Ben ang anak natin, Amelia, kusa siyang pupunta dito at harapin tayo at panagutan kung anong ginawa niya sa anak natin. Pero sa ngayon, Jinky, pagpatuloy mo yung pag-aaral mo hanggang sa makapagpanganak ka. Tay, salamat, tay. Salamat, tay. Anak ko.